Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios na imbag nga bigat iti tunggal maysa kaniya tayo. Hallelujah. Set lang tayo. Good morning. Gusto kong i-welcome ang ating mga kapastoran sa Mindanao. Nakikita natin sila sa Facebook minsan na post namin. And we have dito si Pastor Mamerto, Pastor Daniel, Pastor John Odon. Ito yung papa ni Jornadet. So, siya yung isang worship leader rin natin dito sa church noon, si Jornadet. We have Pastor Artemio Galuyan and Pastor Narciso Ugay. So, sa mga bisita rin, we welcome you at Minora Worship Center. And welcome back, Uncle Jackson, ang ating kasangkapan ng Panginoon para gumanda ang ating simbahan. Isa siya sa ating building and maintenance. So, praise the Lord. He is with us again. Nagtrabaho siya sa Manila, sa bahay ng kaniyang anak. Hallelujah. Okay, announcement muna sa Thursday. Itong Thursday na, we will be celebrating our Family Day. Yearly sineselebrate natin. Every May sineselebrate natin ang Family Day. And the deacons, they reserve the Baskaran Family Resort. Matagal-tagal tayong hindi gumamit ng resort na yon. And doon tayo sa Thursday. So tandaan na ninyo, markahan ninyo yung calendar ninyo. That is holiday, May 1. So minsan, napaka-busy ng buhay natin. Napaka-busy natin sa mga trabaho, napaka-busy natin. Ang dami nating inaalala na nakakalimutan natin kung pumapagitna na naman ang taon. And we set aside itong May 1 to slow down. Slow down tayo, mag-relax tayo, we celebrate God's goodness, we celebrate God's blessing. Punta tayo doon sa resort na yon and just enjoy life. At tandaan natin na hindi tayo nandito sa mundo para magpakahirap. God is so good. May mga hirap man, but He is always good. Madaydayaw ni Apo Dios. So the church will be bringing rice and one menu, and we encourage you to bring food offerings. Magdala kayo ng ulam, wag na kayong magdala ng rice. Wag na kayong magdala ng rice. Mag-ahanda ng church ng rice. So magdala kayo ng ulam, magdala kayo ng prutas, magdala kayo ng inumin, mga dessert. Ayan, kahit anong dalhin nyo doon. And of course, bring your swimming attire. So, and mag-e-enjoy tayo doon. And kita-kits tayo doon sa Huwebes. Ang meeting place natin, yung mga may sasakyan, pag may bakante, yung mga walang sasakyan, pupunta doon sa Hapid Road sa harap ng UCCP Church. Medyo masilong doon. And magkikita-kita tayo doon ng around 7:30 to 8 o'clock. 7:30 to 8 o'clock. Yung mga may sasakyan na handa na at may space pa, sumaglit kayo sandali doon sa Hapid Road and ikarga ninyo ang pwedeng kumasya sa sasakyan. Basta yung magkikita tayo doon. 7:30 to 8 o'clock doon sa harap ng UCCP Church. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, kita-kits sa harap ng UCCP. Hallelujah. Another thing, nag-message sa akin kanina si Ate Beverly and at the testimony na dito'y, God is so good, sabi niya. Nagsasalita na si Papa, sabi niya. So praise God. Thank you for your prayers and of course, we praise God. Auntie Alimay is with us
We keep on praying, ikarkararag tayo, dagiti ag sakit. The Lord listen to our prayers. So ito yung minessage ko kahapon, yung father nila Ate Beverly at Ate Angelica. So we praise the Lord. Iti kinaimbag na. Hallelujah. Na stroke gamin. So ayan. Punta tayo sa ating message. It's about DNA. I'm not sure if you've heard this message. But God placed this message sa akin noong noong 2020 doon sa mga prayer meetings, and then I think I delivered it again on 2022. And then as I was reflecting, sa week kasi na ito, napakaraming nangyari. Itong week, sa kanong nakaraang week, napakaraming nangyari. I've been around bringing our pastors sa different churches, and bumabalik ako dito sa reflection dito. Sa kabutihan ng Panginoon, yung ginagawa niya sa ating kalagitnaan, yung mga nangyayari. Kasi minsan, hindi na tayo flashback sa mga ginagawa ng Panginoon. And I've revised this message and I want to deliver it again so that we can be aware of God's DNA. And naglagay ako ng title na Having God's DNA. Ano ba ang DNA? Pag sa science, itong deoxyribonucleic acid, sabi nila, ito raw yung isang sa part ng katauhan natin, dito raw nakaprogram, dito yung nakaprogram ti everything iti kinatao tayo, ijay design ni Apo Dios. Bakit ganyan ka katangkad? It's in there. Bakit may karamdaman kang ganyan? Oh, ano nangyari sa kuryente natin? Nag-fluctuate tata kuryente natin. Ayan. Yun yung mga program ng ating katauhan. Ito yung DNA na sinasabi nila. At kung ano man ang pinagdadaanan natin, pakipatay na lang yung ilaw. Pakipatay na lang ang mga okay lang yung mga LED lights sa gilid. Tingnan natin kung hindi kakayanin yung something's wrong sa Eiffel ko. Okay. Ayan, itong DNA dito nakaprogram, pinag-aaralan ng mga scientist kung bakit ganito ang katangian ng bawat isa. So, ayan, nakaprogram dyan. So, it's a molecule, sabi dito, that carries genetic information for the development and function of organism. Dito raw nakaprogram yung lahat ng bakit ganito tayo. Bakit ganito tayo? So, sa lahat raw ng tao, 99%, 99.9%, agkakapada tayo iti DNA. So ano apay nga, dalapayag mo, dalapayag ko, adagong ko, adagong mo. 99.9, kastoy ti forma ti tao. So yun, ganito yung form ng tao. Ay yung 0.1%, doon tayo nagkakaiba. Bakit mas matangos siya kaysa sa akin? So, ayan. Bakit malaki yung tenga ko, ikaw hindi? Doon yung differences natin. Doon yung differences natin. Pero 99.9 magkakahawig yung design natin bilang mankind. So I took from that yung reflection ng message natin dito. And itong DNA, sabi dito, ito raw yung instructional manual for life. Ito yung nakaprogram kung bakit gumagana ang lahat ng bahagi ng ating katawan na ganon. So, ayan, kung may defect, siyempre, natamaan tayo ng mga curses dito sa mundo na ito, yun yung pinag-aaralan nila kung paano nila i-cure. So, nakikita nyo siguro minsan na may tinatawag sila na DNA alteration. Sinusubukan nilang baguhin, gumawa ng mga superhuman, babaguhin nila yung DNA para yung mga makagawa sila ng mga super athletes. Bata pa lang, inaalter na nila. Dapat itong tao ito, binibigyan nila ng kakayahan na
tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kabayo, parang ganon. So, marami ng dayaan pagdating sa palakasan ngayon, yung sports, hindi na natural. Nag-a-alteration na sila dito sa DNA. So, ayan, ito yung instruction ng ating katawan and yung DNA mo na ipapasa yan sa mga anak mo. So, kaya minsan, bakit ganon yung katangin? Isang araw, nung pumunta kami doon sa inyo sa Mindanao, sinama namin si Pastor Jomar. At bagong kasal siya noon, sinama namin si Blessed. And itong si Blessed, pag nagsasalita at hindi mo tinitingnan, ang naririnig mo ang kanyang mama. Ganon yung kwan. Si Pastor Ramir na ba yung kasama natin? The DNA of the parent na ipapasa yan. Kaya nagdi-DNA test sila para to prove kung marami kayo napapanood na ganyan, to prove kung talaga bang parents mo siya. Kasi nakikita dito yung design. Now, when we talk to the spiritual na katangian natin, may DNA rin dyan. Ang nangyari, dito sa mundo, create tayo ng Panginoon na in His image and likeness. Perfect. The DNA of God was passed on to us. Pero ang nangyari, the spiritual DNA was altered. Napasukan ng contamination, ng sin. And natural naman na ang tao na nagiging masama. Na-alter yung DNA natin. So, pasama ng pasama ang tao, nasira ng nasira, lumalayo yung spiritual na hindi na natin na i-reflect ang katangian ng Diyos. But the Lord Jesus Christ came and introduced a new alteration. Actually, it is a new birth, a new life. You need to die so that you will have the new DNA. The old DNA must cease. Yun yung kwan. So the Lord is bringing a new life in us, a new DNA. Now, kasi kung mapapansin ninyo, we have a message before na bago mamatay si Jesus Christ, pag oobserbahan mo lahat ng sinasabi niya, pag oobserbahan mo yung mga binabanggit ni Jesus, He talked heavily about the Holy Spirit. At kung babalikan natin sa Genesis, may bagay na pagka-create kay Adam, may ibinuga ang Panginoon sa kanya. Ibinuga niya yung breath of life na sinasabi. Now, nung nagkasala sila, yun yung nawala sa kanila. Yun yung nawala sila. So, they are just human beings existing, but parang nag-cease yung connection nila sa Panginoon. Now, noong bago mamatay ang Panginoon, lagi siyang nagsasalita regarding sa Holy Spirit. And itong text natin, inulit niyang sinabi sa Acts 1:8, you will receive power after that the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, punta tayo sa text. Noong si Jesus Christ, bago siya mamatay, ito yung sinasabi ko, John 14:16-17. Ang sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper. He will be with you forever. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him for He dwells with you. Kasama nyo na ang Holy Spirit. And He will be in you. So, mark that. Mark yung medyo naging bold doon sa taas. You know Him, for He dwells with you, kasama ninyo, and He will be in you. So, ayan. Now, kung itutuloy nating babasahin dito, laktawan ko na itong pangalawa. Punta na ako dito sa pinakababang text. Sige, basahin na lang natin. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all I have said to you. Peace I leave with you, peace I give to you. Not as the world gives, do I give you. Let
let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So dito, tuloy natin. But when the Helper comes, whom I send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me. And you also will bear witness because you have been with me from the very beginning. Tuloy lang. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the rule of the world is judged. Itong Holy Spirit, parang DNA siya, na ito yung spiritual DNA na ininject ng Panginoon sa atin, na yun yung magkokontrol ngayon sa spiritual existence natin. Siya yung magbibigay ng program kung paano tayo ngayon mag-i-exist as spiritual beings. Kung mapapansin ninyo, sabi niya kanina doon, you will know Him for He dwells with you and will be in you. Now, pupunta tayo. May tatlong status kasi ang Holy Spirit. With, in, and upon. So, ayan. Itutuloy ko sa 19. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, be with you. Ito yung idinagungar ni Jesus Christ. Okay? So, kalkalpas ti Holy Week. Nag-resurrect ang Panginoon at sinabi niya sa kanya, peace be with you. When He had said this, He showed them His hands and His side. Pakita na jay, ima na nga dabot na kanyay sugat dito'y bakrang na. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when He has said this, tingnan natin yung naka-highlight doon. He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Kung mapapansin mo itong act na ito, parang nakita ko na itong sitwasyon na ito. Parang may kahawig to. Parang doon sa garden, nung ibrinet ng Panginoon yung breath of life sa unang tao, parang this is very familiar. He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Meron na naman yung Holy Spirit sa kanila. Meron na naman yung Holy Spirit sa kanila. So, yung binasa natin kanina, dati, kilala nila yung Holy Spirit kasi the Holy Spirit is with Jesus Christ and kasama nila. Dwells with, kasama lang, with. Nasa labas, kasama nila. Pero sabi ng Panginoon, darating ang panahon na hindi lang siya with, but in. Papasok siya. At dito, yung pagkakataon na He breathed on them and they received the Holy Spirit. Now, pag tinatanggap natin ang Panginoon, ito yung teaching natin. Pag tinatanggap natin ang Panginoon, you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, yung Holy Spirit pumapasok sa atin. Nung hindi ka paligtas, nung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, the Holy Spirit is always with you. Kinokonvict ka, pinapakilala ang Panginoon sa iyo, hanggat hindi ka nagre-response, nandito lang siya sa paligid. Nangungonsensya sa iyo, mga ganon. But, edit inawat mo ni Kristo as your Lord and Savior, you open your heart and He came in. So, kaya nung naging Kristiyano ka, nung tinanggap mo ang Panginoon, may nabago sa iyo. Naiintindihan mo ng mga spiritual na bagay. Mas naging sensitibo ka sa mga bagay ng Panginoon. Kapansin-pansin yan noong bagong Kristiyano ka. Kapansin-pansin yan. Kasi everything is new sa'yo. Pag sinisilang ang isang bata, iyak nang iyak yan. Kasi sa mundong ito, everything is new. So, paglabas niya rito, mainit or malamig. So, dati hindi naman kumakalam yung sikmura niya. Magagsarao ti tiyan na idita, automatic mo't nga di pusig na, makarkargaan mo't ijay nutrient nga gapo di inang na. But now, needs to be fed.
So, ganun yung everything is new. And nung isinilang rin tayong spiritual, everything is new. Ang saya ng buhay, ang saya, ang dami mo na experience. And then you always come to church kasi nagugutom ka na. Nagugutom ka na spiritually, you seek for spiritual food. Nagbubuklat ka na ng Biblia na walang nagsasabi sa'yo. So, ayan. Kapansin-pansin yun na change noong tinanggap mo ang Panginoon. Okay, so the Holy Spirit dwells in them. So, yan. And then may sinasabi pa ang Panginoon na another shifting regarding the Holy Spirit. So yung Acts 1, 6-8, sabi daw. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know times and season that the Father has fixed by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So may changes. Nung una, with, tapos in, pumasok. Ano na naman itong upon? Akala ko ba nasa loob na? Bakit may upon na naman? And you will be my witnesses. Ito yung epekto niya. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So titingnan natin yon. Nangyari yung sinasabi ng Panginoon, so nandun na yung Holy Spirit sa kanila. Pero habang adadagi Jerusalem, bimabati Holy Spirit. On the day of Pentecost, when the day of Pentecost arrived, they were together in one place. And suddenly, there came from heaven sound like a mighty rushing wind. And it filled the entire house they were sitting. Pinuno niya, parang ganito. Nakatugaw tayo and then biglang ay mighty Holy Spirit. And iya'y description ni Luke, nga Dr. Luke nga document, kunana, divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them. Kasla adda ti apoy nga nagdiso ti tunggal may sa kanyada. Iya'y description ni Dr. Luke. And they were filled with the Holy Spirit. So, hindi ko rin alam kung paano sila napuno ng Holy Spirit. But ito yung sabi ni Luke. Ito yung observation niya. They were filled with the Holy Spirit and they began to speak in tongues. Hindi ko alam kung yung speak in tongues na sinasabi niya rito, yung speak in tongues rin natin na nakikita natin ngayon. As the Spirit gave utterance to them. Okay? Anong nangyari? Okay. Okay, we will summarize yung tatlo. Before salvation, the Holy Spirit is with us and ang ginagawa niya, it convicts, it draws, inilalapit ka sa Panginoon at pinipigilan niya, kinokonsensya niya, pinipigilan niya yung pagiging mas makasalanan ng mas makasalanan. At salvation, hindi inaawat mo ni Kristo as manubot kan mangisalakan mo, regeneration, you became a new creation. Simrek ka niya tayo. Sinilyuan na tayo, kukwa na ka niya po Diyos, markado ka. Because the Holy Spirit is in you, dahil ti marka, iti pagilasinam ti baka nga kukwam, Pastor Beni ako kwa, di bakrang dagi di baka, diti kastoy da, at dati AK, kuna na di yan. Arkero kitong siguro ti acronym na di yan. But ti pagilasinam tinaisalakan nga Kristiyano, it's the Holy Spirit. Pag hindi ka aware sa Holy Spirit sa buhay mo, kabahan ka. You should know kung nag-i-exist yung Holy Spirit sa iyo. You should know pag nangungusap siya sa puso mo. Pag kinukonsensya ka. You should be aware of that. And ang ginagawa niya, ibinabaptize ka into the body of Christ. Isinasama ka sa church, sa body of Christ. Nagiging Kristiyano ka. Nagiging kabahagi ka ng tinatawag na ecclesia, the church. Now, after salvation, Kristiyano ka, ito yung ginagawa ng Holy Spirit. Sinasanctify tayo. Nililinis tayo. Binabago tayo araw-araw. Ginagabayan tayo. Iturturong na tayo. At dadagin niya yung desisyon mo kat kaslag kibayo kak ngay kasapi nga tatahanak may dalan. Nadamot ti bagbagam nga kakasyayan. Kaslangay, tsak mauawatan basta I just decided to do this. At dasla damang iturturong kanya. Guidance.
Empowerment. Inkararag mo kat imimbag ang mga pastor. Mama, ako na nadyubing mo kat agsakit ti ulo ikararag nakman kat kunan to yubing mo, imimbagak nga. Hindi ka lang aware, but we are all empowered. Pinupuno niya tayo. And then the Holy Spirit prays for us, intercede for us. Okay? Ano ngayon? So what? Ano ngayon kung ganon? Na-experience nyo ba? Now, usad tayo sa kwento dito. We need to understand our new spiritual DNA. Kailangan nauunawaan natin yung Holy Spirit na nasa atin. Bakit? So we can yield to the changes it is making in us. Alam mo sana yung trabaho ng Holy Spirit para masabayan mo yung ginagawa niya. Yung tinatawag ni Pastor Benny na align. Kasi kahit binabago ka ng Holy Spirit at hindi ka sumasabay, hirap yan. Kaya maraming Kristiyanong hindi nakakasabay because they are not aware of it. Okay? They were dwelt upon by the Holy Spirit. Itong mga apostles, upon divided tongues as fire appeared on them and rested on each one of them. This is a cartoons, animated picture of possible nga observation ni Luke sa kanila. And hindi kwan kat ne, agsauda mo tentihan nga mauawatan. They are so powerful, they are so bold in proclaiming the goodness. Kinaglilamang da di kwarto, tamabubutang da nga rod. Tapos bigla da nga agkakasabada mo ten nga nagpipigsa nga mamangeg di karuba. Kararag tayo kapkapsot tayo lang. Kasi jay tirugi na. Idi kwan imay ko akit, who cares? They shout in worship, they speak in tongues, they proclaim the goodness of God. Nawala yung takot nila. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Tapos hindi lang yun. Si Peter, kilala naman natin si Peter, di ba? Empowerment. Imay ni Peter, hindi naman magaling si Peter. Pero bigla-bigla na he is expert with theology. He knows scriptures. He knows the meaning of Joel. Ikutar na nga, dahito yung pagbagana yung book of Joel, in the last days I will pour out my spirit. Naglaing mutan. So, ayan, they stood fully, nagrema dagijay words of God kanyada. And Peter, before the crowd, eloquent mutan. Samantalang ni Peter, kanoon lang may explain ti sarili na, kabumunot ti bunang. Pero now, he can expound what they believe, what they understood. Intelligible word, bold. So, ayan. Makita mo changes the life ni Peter. Magmagnaiso na mapan iji temple, and then suddenly ada jay pilay. Silver and gold, we have none. But what we have, we give thee. Rise up and walk. He knows something. Nakita tayo yung confidence nga na bago sa kanya. Peter and John before the Sanhedrin. Sabi nila, pakakawalan namin kayo, pero wag na kayong mangaral. Hindi pwede yan. Sabi nila, talagang they stood. Sino kayong mangpigil kanyami? They preach boldly. They were sent to attest Jesus Christ. Kung konpermaren da di kinasyasino ni Kristo. Haan lang nga, ikas kasabada di nakita da na experience na even demonstrating with power, signs, wonders, and miracle. Kaya tayo tikas jay. Ngayon tuno agsakit jay anak mo, inlay hands mo jay ima nakit damdamakit agtartaray di jay. Madaydayaw ni Apo. Uray sika. Ipatay mo di ima mi ti rikrik na mga sakit kit. Tuno ko kit, you feel recovered. You go to the doctor kit, you are healed. Kuna di doktor. I cannot explain it, but you're healed. Kunan to di doktor. At yung classmate ko from seminary.
Adda dagiti pagdaldalanan ng test every time itetest da. And then napan niya ti doktor na. Impose na day result jay test. Minsan, ado kanya tayo mabuting tayo ti doktor. But the doctor can confirm that you are healed. And who knows, nung napangka di doktor ka na agasan na katan na may palawag and anong nangyari sa'yo? I am a child of God. Kat may salakan di doktor, babaen ka niyam. May explain mo di nangyari ka niyam. Jesus is the greatest doctor. Just like He is the greatest pastor, and you still go to pastors, He is the greatest doctor, and we still go to His doctors. Kitagijay adu ti may salakan. We confirm that. Now, ti mapansin tayo, datayo nga Pentecostals, this is the problem minsan sa atin. We highlight on the speaking in tongues. We highlight on the power, signs, wonders, and miracle. But if you observe carefully the scripture, it's not about the speaking in tongues. It's not about signs, wonders, and miracles. It's about a message nga communicate that. They were empowered to preach that gospel. When they preach that, signs, wonders, and miracles to confirm that, it is the message, not the signs, wonders, and miracles. Ngam nagado ti Kristiyano nga we run after signs, wonders, and miracles. And we don't care about the message. Kasi nga datag sakit nga pay kararag kaniya, I make sure nga to confirm it nga ipaawat ko ni Apo Dios. Because it is the message nga kino-confirm ni Apo Dios. Focus on the message, the miracle will follow. I-explain mo yung mo. Ni Jesus Christ mangagas. Kunana, let the children come to me. Lalapit tayo sa Kanya. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior so we can ask anything that we want from Him. And then the Lord will confirm that message to your child. At makita na nga, totoo nga. Totoo nga. Sometimes, we focus on the signs, wonders, and miracles and not the message. They were empowered for that. And they went into all the world proclaiming that message. Kamaten isu that is signs, wonders, and miracles. They allowed the power in them to work through them. Ito yung problema sa Kristiyano minsan. Tinatanggap natin yung mga message ng Panginoon dito sa church. Marik natin, sumgar tayo. But we don't allow it to work through us. To work through us. We allow, dahil yung Holy Spirit, ginagawa ng Holy Spirit, si pastor, mas nauna lang siguro, kaya nagmamanifest yung signs, wonders, and miracles, pero your DNA and the DNA of the pastor is the same. You are both child of God. So what manan? What's the point? We carry the same DNA. And maybe you've seen, I will show you some pictures. I don't know, no. This is our founder, Pastor Donato Kitong. Kita nyo, Pastor, dinala doon sa sulok, sulok-sulukan. Yung pinuntahan natin sentro, yung may sulok pa yon. Galing siya doon. Pag pakikinggan mo ang preaching niya, hindi malinaw. Ang malinaw lang, pag kino-communicate niya si Jesus Christ. Pero pag ini-expound na yung mga paano mamuhay bilang Kristiyano, ano yung theology nito, theology noon, hindi na malinaw. Pero pag ini-expound niya, no sino ni Apo Diyos, amuna ni Apo Isus. And then one by one, his cousins nga mumbaki, they surrender their life to his Lord. Because signs, wonders, and miracles follow him. Ikaririgatan siguro nga evangelize mumbaki. Because they are powerful. And they will only concede if they've seen a greater power.
They put Christ's last command first. They proclaim ket dagiti ti Apo i-confirm na dagiti message ket people receive the Lord and they baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, nagbabautisar. That's Pastor Benny. Ako pa'y makmakan idi. And then kadagijay may salsalakan, they respond to the message, they receive the power, and then they want also to share, and they want to understand. And itong picture nyo yan, itong picture na yan, dito yan. Because ito ang naging temporary Bible school nung kwan, hindi mapigilan ang paglaganap sa church natin yan. So this church is a witness. Nga dagitoy nga tattao nga nag-respond, they went to their villages and changed the life of people. Transformed their luglugar. Aging gana nga agdinamag and then crusade dito'y crusade di jay. Do you remember yon? Tangkan ng tilati nga lugan di jay banting. Bakit hindi binebenta ni Pastor Benny? Kinakain ng kwan. Because this can witness the story that was proclaimed. Maraming dinala sa mga crusade ang sasakyan na yan hanggang Cagayan. That car is a witness of the power of God. Hallelujah. Moyo dayta. Pastor Benny ba yan o nisigen? Oh, baka nisigen ko na yun. But they were farmers. Why would you listen to him? But they responded to the call. They received the power. And ni Apo Diyos, aging gana adjay, manalon ijay murdong dijay. But because they received the power of the Lord and proclaimed the gospel, the Lord placed them above. Kita nyo man di na pa'y masintro tilislis na idi. Tapos tatak, kunang mula congressman nga tatak dere. Because God will confirm messages. He will use you. He will use you to proclaim His goodness. And this is not only about pastors. Everyone. Everyone. Kaya sinasabi ko kay Pastor Jomar sa Waywabo, umpisahan mo ng bawas-bawasan ang tumatayong pastor sa harap. Patatayuin na natin yung mga professionals, non-professionals, but the power of God in them, tapnohan da nga panunutan nga this is for pastors alone. Because so many are testifying about the goodness of God. Ayan. Dahil ngay. Started with daycare center. Kita niyo yung marka sa likod, BBS. From BBS graduation to Bible school graduation. From taking care of kids to training leaders. What will the Lord do to you? High school graduates. Pag college level ka, you will do greater thing. And kahit wala kang pinag-aralan, you will do greater thing because the Holy Spirit nga adda kanya tayo. Hallelujah. That is the DNA that we have. Kasi minsan, masyadong puro tayo word, understanding, learning, but we cannot demonstrate our learning. Let us go back to Book of Acts and let that DNA work in us
produce that power. They started taking care of kids. Orphanage. Nasusulpeng, agbabaot ka, agmalmalam. Because kaya't mga isintro ti biyagda. Aging gana nga ti panpandayan the leaders. You see the pattern. What you see in them, yun rin yung DNA natin. O, para sino yan? That is Pastora Rosie. Tingnan yung church niya noon. Kawayan, pastor. Siya yung pastorang itinapon ni Pastor Benny doon sa Halyap. And she preached the gospel. Kita niyo yung nagti-church na? Aging gana telling her stories, challenging these pastors nga napandijay. Ganito ang buhay ko noon, ganito. Telling her stories kanyada. And, dahil church tayo, basit akong para di church na. That is the frontage of the church entrusted by God to her. Siya yung naging speaker namin nung graduation. At pag nagpe-preach, patawag nila sa munisipyo, patawag ni mayor, nila congressman, speak in front. Who would have known that the one nga in-invite ng agtakder Jesango da is a grade 4 level? And then hindi sila maniwala pag tinatanong nila, anong natapos mo, pastora? Grade 4. Bawal magsinungaling, pastora. You are a pastor. But they have the power from above. And when they speak, the Lord confirm their messages. Siya yung speaker natin sa graduation. And kwinento niya yung mga encounters niya with God, mga miracles na pinagdaanan niya, signs and wonders, ginagawa ng Panginoon sa ministry niya. Kaya sabi ko kay Pastor Jomar, kasi magkatabi kami noon, marami pa tayong kakaining bigas. Malayo-layo pa tayo sa tinaanan nila. But we have the same DNA. Yan. Diyan ka muna mabigbig yun dahito. Yan yung church nila, Pastor Donald Dimon. Ito yung pinapayonir nila, Brother Henry noon. Lalakarin nila papuntang Dilan. Bakit sila paniniwalaan ng mga tao? Mga mumbaki naman na doon. But they have demonstrated the power of God. Pumunta kami noon last week. Yan yung bagong church nila. Yung pinuntahan nating church noong nag-district fellowship doon, dinagdagan na naman ng dulo kasi kulang. Then he prays for young pastors following the footsteps. Hallelujah. Saan yan? Yan ang banting nung bagong bili yung lupa. Walang mabubuhay dyan. Lidda. Mula Bilit, Arosip. But actually, that place is a miracle. The Lord treated the land. During that time, wala silang pambili ng lupa, sasabihin ng Panginoon, bili kayo ng lupa. Kurang to, paita 50 pesos, di da pa mabuo nga pang boarding house. Yet, the Lord sent people nga handam mo. Because the Lord planned. And kahit hindi natin alam,
This is 1990. May marka doon sa baba. And then, yung mga buildings na yan, sinong magbibigay, pupunta dyan na magbibigay? Hindi naman natin kilala. But the Lord is transforming, kasi ang sinasabi ng Panginoon, ang DNA natin, whatever we touch, prospers. Purihin ng Panginoon. Ayan, nakikita nyo yung transformation. Ang nakikita nyo, it's just a physical thing. Pero kung makikita lang sana natin ang spiritual transformation na nangyayari sa bawat taong nakakasalubong ninyo, nakakakwentuhan ninyo, dahil lang kwinento mo yung buhay mo sa Kanya, alam mo lang sana kung anong ignition or changes sa pananaw na nangyari sa kanila. Kasi ang nakikita lang natin sa mga picture nito, physical. But there is something that the Lord is changing kadagiti kat katungtong tayo when we start sharing our testimony. When we talk about our experiences with God. Hallelujah. Oh, yan ang banting noon. Rough road pa rin hanggang ngayon. Pero masisimento na ngayon. Hallelujah. They start planting, transforming that place. Ultimo lugan, iduron, kano agandar. And then people come, they flock together. They seek for that power. Camps after camps. Power being transforming people. Padpadaanan da kang kanayon ti youth camps. People surrendering their life unto the Lord. Camps after camps. Hallelujah. Dami. Now, pag magsusum in natin, sino ito? Nasa gitna. Yun nakahawak ng flaglet doon. Medtech ng bayan, deacon ng church na ngayon. And then yung nakapink doon, si Shandy. And they run camps. Si Linlin nagle-lecture sa mga camps, bringing that impact to different people. Try to flashback. Anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Kasi minsan hindi natin ina-appreciate. Ang tinitingnan lang natin yung mga problema natin na hindi mo tinitingnan yung mga napakaraming nilutas ng Panginoon na pagtitingnan mo lang sana ang buhay mo, ikaw na mismo ang himala. Himala na ang buhay mo. Si Linlin pa rin yun, si An-An, si Shandy. Keep the fire burning on the altar. Ayan. Yan yung mga pastors, mga bata pa sila doon, Pastor Rodel, and the young pastors. And then they are the one to send different provinces, changing the landscape ng iba't ibang province. Crusade after crusades. And then this is just last April. Alam niyo ba na si Pastor Jomar, kailangan niyang i-declare ang General Convention, bawal na ang matatanda. Bawal na ang adult kasi kulang ang ating compound. Mga young people. Mga young people yan. And then sa listahan lang nila, 500, may mga hindi pa nag-register. At the peak of the camp, mga 700. And we already remove adults dyan. Kulang pa rin. Life are being changed. Imagine,
kung hindi lang pastor ang kikilos. Kasi bawat isa naman sa atin meron yung Holy Spirit. Can we turn the world upside down? Kahit ikaw lang ang impact mo lang sa loob lang ng bahay mo. The Apostles' DNA is our DNA. Hallelujah. You see that sa kinikilusan nating ministry. Check natin yung sarili natin. Hindi ka pa ba tumatanggap sa Panginoon? Pero yung Holy Spirit minsan parang ginagabayan ka. Surrender your life to Jesus and receive the breath of life. And the Holy Spirit will come into your heart. Breathe. Dwell in the presence of the Holy Spirit. And then as you obey with the Lord, ang ibig sabihin sa pagkaunawa ko ng being upon is you allow the Holy Spirit to be in control of your life. Siya yung gumagabay sa'yo. Siya na yung pag may ginaid siya sa'yo, nag-o-obey ka. Upon. He is now the lead. Do not walk according to the flesh, but walk according with the Holy Spirit. Have the DNA of God. Be aware that you have the DNA of God. Desire, receive. At pag nagwo-work yon sa ating buhay, trina-transform tayo, yield. Purihin ang Panginoon. Let God's power transform you. Let God's power flow through you. Bring changes sa loob ng pamilya, sa mga anak mo, sa magulang mo, hanggang sa paligid natin. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, dalhin mo yung power na yon sa opisina mo, sa classroom mo, saan ka man dalhin ng Panginoon. Have the DNA of God. Let the Holy Spirit dwell upon you. Always be nurtured with the power from above. Baybayam nga agtrabaho ka niya, and then you attest. Panuknukam nga dagiti bambanag, dagiti aramidan niya po Diyos siya biyag mo, talk about it. Praise God, anti alimay. Hinagasan na ka manan niya po Diyos. Nagtestimonyo ka manan. And the Lord will give you more testimonies. Dagiti simple nga bambanag, no ibagbagata, agita istoryahan. Ikan na tayo niya po Diyos, ti bigger miracles. Purihin ang Panginoon. Ito ang message natin ngayon. And that DNA of God ay nasa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Nilingong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, na hindi mo lang kami niligtas. But Lord, ipinagkakatiwala mo sa amin ang iyong gawain. Lord, na kinukuha mo kami bilang partners mo in transforming this world, in transforming our families and our communities, at kahit sinong nakakaharap namin, Lord. Maraming salamat, Lord, na wala kang pinipiling tao. You can empower anyone as long as we yield and allow the Holy Spirit to work in us and through us. Lord, give us realization of this truth. Keep this message, Lord, ket kasagawid kami o Apo Dios agtigtignay daytoy nga mensahe di puso mi. Ket Apo Dios, no dati udyok ti Holy Spirit, once we obey, let signs, wonders, and miracles follow. Hallelujah. Madaydayaw ka o Apo Dios. Work in us and through us. And we will return all glory and honor to you, O God. Tawan ti daddo mga may daydayaw no disiksikalaan. Madaydayaw ka, dagito iti kararag may tinagan Isus nga po mi. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that message. Nakarit tayo kuma, iji nga mensahe iti Apo, ta iwaragawag tayo, iti sasao ti Apo, iti karuba tayo, iti ka-workplace tayo, kinda dumapay. And pinag-o-offer
offertory tatanga portion, ang magiging order po, magkakaroon po ng offertory, tapos po afternoon, ayaban mi ni Uncle Kenneth po dito sa Hasango, tapos no adaman ni Kaji, pero parang feeling ko wala. Or sino pa pong mga tatakbo sa politika this May that they would be coming in front after the offertory para po kararaganda. Okay? So, may we ask po muna yung worship team para po sa offertory song. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, for all you've given to me. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Dawat nga dumog ditong kalmaysa. Apo Dios, madaydayaw ka, iti kinaimbag mo kadagiti biyag mi. Madaydayaw ka kadagiti parabor mo saan na kami, Apo Dios.
nga binaybayan. Tartaraunan na kami, Apo, na spirituan tapnon, na tibker kami, iti panang sangmi, iti panggap mo, iti biyag mi, Apo, na nawag ti mensahe. Agyaman kami, Wapo Diyos, na igamer kadagiti relasyon mi ken kadinawat da ka, Apo, sadyay dagiti planom ti panagbiag mi. Agyaman kami kadagiti kinagasat. Sanda ka lang nga dinaydayaw, Apo, iti panagkangkanta, panagdengeg kadagiti som. Ngem dinaydayaw da kauray pay, Apo, kadagiti bungbunga, kadagiti produce nga inted mo kada kami. Agyaman kami kadagiti, Apo Diyos, panang binbindisyon mo ray pay iti financial, dinaydayaw da kaket inyagmi ti altar mo. Agyaman kami, Apo Diyos, iti panangkitam kadagiti puso mi kas ingay at mi ti lamisaan mo. I-bless mo dagitoy nga daton mi ken ka. Kato, Apo Diyos, mausar iti kailawaan ti Ebanghelyo. Madaydayaw ka. At dadagiti kakabsat mi from the south. Agyaman kami ti kinaimbag mo, taparti kami, Apo. Kadagiti provision mo, tapnon, dagiti awan kabailan na, nabailan da, Apo, tinakaumay, tapnon kita, da, dagiti kinaimbag mo. Saan mi da nga napagtakdan, kurang dagiti oras nga mo, Apo, madaydayaw ka, inted da tibiyag da ken ka, tinaramid mo kada kami, dito inusun naramid mo kadakwa na kasindaton da tibiyag da. Ngaron dagiti biyag mi, Apo, naramid mi amin dagitoy, kaputayin daton mi, kat madaydayaw ka, tinagbalinan mi, kat nagrangayan mi. Patuloy lang, Apo, mamay sugli, itinapanpan, nasadsad, ka nagliplipyas nga parabor, tungkal saklot, ti tungkal maysa, kada kami. Katuwa po, kadagiti amin nga apaw, kadagiti parabor mo kada kami. Palubusam lang, katagbalin kami nga bendisyon ti ado. Lamadaydayaw ka po, madaydayaw ka ti panangawat mo kadagiti daton mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen and amen. For the closing, God bless you, Pastor Brian. Dawatik nga tumakder tayo amin kakapsat. Ikararag tayo kakapsat ti eleksyon at dito iti kandidato ni kaanakan nga Kenneth Kudamon at dito ni Kaji kag di dyan mo dito ilamutan kag tubo jay ay anniversary jay church jay panupdupan so nga na necessary nga jay ket hanla ngay suda ti kararag tayo ti entire election ken inayon tayo nga kararag ti ili tayo nga lamot ganda iti ti probinsya tayo nga Pugaw agkararag tayo agin ganan ton ti closing prayer manakabalin nga Diyos madaydayaw ka agnanaid kami Apo iti nasyon nga demokrasya ti prinsipyo na katapo masapol iti panagpili wenno eleksyon katikararag mi tinatal na nga eleksyon tindiro nga nasyon mi nga Pilipinas manipod iti ngato agin gana iti kababaan nga pakaaramidan Apo ti eleksyon katapo sika ti pagtalkan mi nga mangisaad kadagiti agturay nga pinilim Apo nga para iti pagilian mi katapo at dadagiti tubo iti iglesia mi Apo nga agnayangay ikararag mi Apo Diyos
dagiti nabatbati pa nga tiyempo, iti panaglakad da Apo, iti panakaipakam mo Apo, iti panagnayangay da, kadagiti posisyon Apo, nga tarigagayan da, aywanam ida Apo Diyos, kamtital na kadagiti puso da, gati kamati kinasirim, dagiti tattao Apo, nga agpili, kadagiti isaad mo Apo ngagturay kadagiti lili. Katapo Dios si kangarti makiadda kadakwada ginkanan to Apo intono aldaw ti panagpipili intono Mayo 12. Apo Dios sagyaman kami iti panakalpas daytoy nga serbisyo mi agyaman kami Apo kadagiti naramid mo. Dabot dito dagiti 5 nga papastor from Mindanao, numanpay Apo, medyo marigatan da Apo ti panagsauday jay pagsasao nga mabalin mi Apo nga pagkikinawatan nga maapo umanay datoy panakyadada kada kami kararagmida iti panagsublidan ton intono rabino bigat nga agpamanila ganiti panaglayag tanto no panag lugandang apan ni Mindanao dagiti pamilya ikararagmi Apo Dios nga sikat ti mangted iti talna kadagiti piyagda kana Apo Dios oray met iti serbisyo da itangal daw ti kawan dagiti nga pastor kadagiti iglesia da amami nga nailangitan bendisyon am tunggal may sa kada kami. Bendisyonam dagiti bisitas mi no daman katagawid kami kadagiti pagtangan mi Apo dawatit nga sika Apo iti tumulong tunggal pamilya ket Apo agin ganang agsasarak kami tumanan sumaruno nga Sunday ket itayaten nga kakabsat ti parabor na po tayo nga Jesucristo ken dayat ti Dios Ama ken ti Santo nga Espiritu nga mangliliwaken mangidalan madda kumaitaken tagnayon nga wantin gana una tayo ti amen naimbag nga aldaw tayo agin alamano ti tunggal maysa kada tayo haleluya intono Friday regular monthly overnight prayer meeting tayo yay banting ken intono Thursday yay retreat tayo family retreat yay family resort ya Baskaran